Sa mga oras na ito ay isang priest ang lumapit kay Songyun, at binanggit na ipinatatawag siya ng Archbishop. Makalipas ang ilang sandali ay nasa harapan na si Songyun ng bishop, at agad itong nagpasalamat sa kanya sa pagtanggap ng kanyang imbitasyon. Tinawag pa nga siya nito bilang ang mamamaslang. Sinabi naman ni Songyun na hindi na kailangan ang mga gayong titulo, lalo na ang titulo na mamamaslang, at pwede na lamang niya siyang tawagin na nameless. Natawa naman ang bishop sa sinabi niya, na gusto niya siyang tawagin sa pangalan na walang pangalan. Kaya kasunod nito ay sinabi niya na siya ay interesanteng tao. Idinagdag pa niya na kahit ang kanilang Dark Divine ay ma-appreciate ang katulad niya. Agad din namang nagpasalamat si Songyun, matapos marinig ang mga papuring ito, kasunod nito ay biglang naging seryoso ang ekspresyon ng bishop, at tinanong si Songyun kung may ideya na ba siya na kaya siya pinatawag ay para pag-usapan ang magiging kompensasyon na kanyang tatanggapin. Sinabi naman ni Songyun na meron na nga siyang ideya tungkol dito, dahil nabanggit na ito ng bahagya ng assistant priest na kasama niya. Natuwa naman ang bishop nang marinig ito, at sinabi na kung ganoon ay didiretsahin na niya siya. Kasunod nga nito ay tinanong ng bishop kung gaano kalaking kompensasyon ang kanyang inaasahan. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, ay ibinalik lamang ni Songyun ang tanong sa kanya, at tinanong ang archbishop kung magkano ang sa palagay niya ay dapat niyang ibigay sa kanya bilang kompensasyon. Kasabay ng pagkasabi nito ay inactivate ni Songyun ang kanyang skill na Absolute Charm. Meron itong basic effect na anumang matalinong nilalang ay makakaramdam ng paggaan ng loob sa sinumang gumagamit nito, ngunit hindi ito magiging epektibo sa mga nilalang na may galit sa gumagamit. Karagdagan pa ang gumagamit nito ay maaaring makapag-apply ng alinman sa pagkatakot, pagkamangha, at maging ang pagsamba. Kasunod nito ay pinakita din ng notification na si Archbishop Kainal ay nahulog na sa status effect na pagkatakot. At dahil sa status effect na ito ang paghusga ng bishop ay mabubulabog dahil sa kanyang presensya. Sa mga oras na ito ay makikita sa mukha ng Archbishop ang matinding pagkatakot, at dahil dito ay sinabi niya kay Songyun na para sa kanyang mga nagawa ang pinakamataas na reward na maaari niyang ibigay gamit ang kanyang otoridad bilang bishop ang nararapat na ibigay sa kanya, at ito nga ay ang highest grade holy relic ng Dark Religion. Agad namang tumutol ang mga kalapit na priest sa binanggit na ito ng Archbishop, at sinabi na mahigpit na ipinagbabawal sa kanila na ibigay ang mga holy relics sa mga outsiders. Ngunit sa kabila ng pagtutol na ito ay mangyak-ngiyak pang pinatatahimik sila ng Archbishop, at sinasabi na tanging si Songyun lamang ang makapagdadala sa kanila ng tagumpay sa holy war na ito. Ngunit sa kabila ng mga papuring ito ay sa loob-loob ng Archbishop, na ngayon ay labis na natatakot, ay naisip na sa sandaling tumingin siya sa mata ni Songyun ay nakaramdam siya ng matinding aura na nagmumula dito, na para bang ang kaharap niya ay isang malaking dragon. Pagkatapos nito ay sinabi niya kay Songyun na ang mga holy relics na ito ay mga mahimalang items na naglalaman ng kapangyarihan ng kanilang Diyos. Binanggit din niya na ito ang highest grade holy relics ng kanilang Dark Religion, kaya nakiusap siya na ingatan ito. Sa kabilang banda si Songyun, bago tanggapin ang mga item na ito, ay ginamit ang kanyang skill na Dragon Eyes upang makita niya ang item information ng mga holy relics na ito. Ang una ay tinatawag na Offering Seal. Ito ay isang black seal na ibinigay mismo ng God of Darkness sa kanyang Pope, na ikinoon ang kanyang buong pagkatao sa kanilang Diyos. At kapag itinatak na ito sa likod ng kamay, ay ma-activate nito ang special effect na offering, at kapag ginawa niya ito ang item na ito ay maglalaho na. Binanggit din na ang item na ito ay mawawala kapag natapos na ni Songyun ang kanyang personal trial sa ika-15 palapag. Ang ikalawang item ay tinatawag na Night's Veil that Swallows the Fire. Ito ay isang divine curtain na minsan ay nilamon ang primordial flame sa kadiliman. At kapag namatay ang gumagamit nito ang special effect na Night's Veil ay mag-activate. At kapag nangyari iyon ay muling mabubuhay ang gumagamit nito, at makokonsumo ang lahat ng kanyang divine power. Ngunit matapos mangyari iyon ay papasok siya sa apostle state, at pagkatapos nito ay tuluyan ng maglalaho ang item.
At gaya ng naunang item ay kapag natapos na ni Songyun ang kanyang personal trial sa ika-15 palapag ay maglalaho na din ang item na ito. Matapos mabasa ni Songyun ang mga description ng mga item, ay makikita ang labis na kasiyahan sa kanyang mukha. Dahil ang mga item na ito ay parehong SS grade, at bagamat nakita niya sa description nito na hindi niya pwedeng mailabas ang mga relics na ito mula sa ika-15 palapag, ay natutuwa pa rin siya na makatanggap ng ganitong mga bagay. Ngunit naisip din niya na sa loob ng Tower of Trials, ay walang mga bagay na nangyari ng walang dahilan, kaya ang pagtanggap niya ng 2 SS grade item ay tiyak na nangangahulugan na ang kanyang mga pagsubok na pagdaraanan ay magiging napakahirap. Ngunit sa halip na matakot ay napangiti lamang si Songyun, at naisip na nagiging interesante na ang mga pangyayaring ito. Kasunod nito ay kinuha na niya ang mga holy relics, at nang aalis na siya, ay binanggit ng Archbishop na nagsisimula pa lamang ang Holy War, kaya umaasa siya na ipakikita rin niya ang lakas na katumbas ng kompensasyon na kanyang natanggap. Ipinaalala din niya na kung sakaling tataka siya, ang Divine of Darkness ay paparusahan siya. Ngumiti naman si Songyun matapos marinig ang babala nito, at sinabi na bakit naman tatakas ang isa na nakatanggap ng mga holy relics. Pagkatapos niyang sabihin ito ay nagpaalam na siya sa bishop, na ngayon ay tita nagsisisi kung bakit ibinigay niya ang holy lyrics ng kanilang darkness religion. Samantala si Songyun, habang naglalakad ay pakanta-kanta pa, dahil sa mga natanggap niyang holy relics. Ngunit naantala ang ginagawa niya nang biglang sumulpot si Reniel, at masayang tinanong kung natapos na ba ang kanyang private meeting sa Archbishop. Sinabi naman ni Songyun na salamat sa kanya, ay natapos iyon sa magandang resulta. Ngunit tinanong din niya kung kanina pa ba siya naghihintay sa kanya. Tila nagulat naman si Reniel nang marinig ito, at pagkatapos ay nahihiyang sinabi na gusto niya sanang ibili siya ng inumin, gaya ng ipinangako niya noong nasa laban pa sila. Binanggit din niya na mayroon din siyang pabor na gustong hingin sa kanya. Napaisip naman si Songyun kung anong klaseng pabor ang hihingin nito sa kanya. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena at makikitang nakikipag-inuman na si Songyun kay Reniel, at habang ginagawa nila ito ay napansin ni Songyun na masarap nga talaga ang inumin na ito, ngunit hindi niya maisip kung matapang na alak ba talaga ito, o parang beer lamang. Dahil sa kanyang taglay na immunity, ang tanging alkohol na makakalasing sa kanya ay maituturing na nakamamatay na lason sa iba. Dahil din dito ay napagtanto niya na ang kanyang katawan ay wala na sa level ng isang tao. Habang iniisip pa niya ito, ay tinanong ni Reniel kung hindi ba talaga siya nalalasing, kaya dahil dito ay sinabi niya na para talaga siyang halimaw. Sinabi naman ni Songyun na mabilis lang talagang bumaba ang inumin na ito dahil masarap din ang lasa. Kasunod nito ay binago niya ang usapan, at tinanong kung ano ang pabor na gusto niyang hingin sa kanya. Matapos marinig ito ay biglang namula ang mukha ni Reniel, at tila nag-aalinlangan na sabihin ang pabor na kanyang gustong hingin sa kanya. Kasunod nito ay biglang naalala ni Reniel ang panahon ng kanyang kabataan, kung saan makikita na kinukuha ng mga knights ang pagkain ng pamilya ni Reniel. At dahil dito ay sinabi ng kanyang ama na kung kukuhanin nila ang lahat ng mga ito ay wala na silang kakainin. Nagalit naman ang knight nang marinig ito, at hinampas ang kanyang ama na nagpatalsik dito. Dahil naman dito ay nagalit si Reniel, at sinugod ang knight, at tinatanong kung bakit niya sinasaktan ang kanyang ama. Tinanong din niya na dahil ba knight sila, ay pwede na nilang gawin yon. Tila nairita naman ang knight nang marinig ang sinabi niya, at sinabi nito na tila nababaliw na ang batang ito, kaya sinipa niya ito na nagpangyari sa kanya na mapaiyak sa sakit na kanyang nararamdaman. Kasunod nito ay pinagtawanan pa siya ng knight, at sinabi na kung naiinggit siya ay maging knight din siya. Habang umiiyak pa ang mag-anak mula sa kalupitan na kanilang dinaranas, ay sinabi ng mga knight na ang mga hampas lupang ito ay talagang nakakairita na. Pagkatapos nito ay bumalik na ang eksena, na ngayon ay makikita na ang buong determinasyon na si Reniel, at sinabi nito na ang pabor na gusto niyang hingin, ay ang maging kanyang guro. Kasunod nito ay nakiusap siya na turuan siya ng swordsmanship. Nagulat naman si Songyun nang marinig ito,
napaisip pa siya na hindi niya inaasahan na ang pabor na hihingi nito ay ang pagtuturo sa kanya ng swordsmanship. At hindi gaya ng kanyang inaasahan na magiging isang special task sa kanyang challenge. Ngunit dahil natanggap na niya ang reward may kinalaman sa isang quest kay Reniel, ay naisip niya na wala na siyang mahihita sa pagtulong sa kanya. Kaya naisip niya na kung ipagpapatuloy niya ang pagtulong sa isang karakter na ginawa lamang ng tower, ay magiging aksaya lamang iyon sa kanyang oras. Dahil dito ay direkta na niyang tinanggihan si Reniel sa kanyang hiling. Pagkatapos nito ay sinabi niya na mas mabuti pa na magpahinga na lamang siya, dahil magsisimula na ulit ang laban bukas. Pagkatapos niyang sabihin ito ay nagpaalam na siya sa kanya, ngunit habang ginagawa niya ito ay napalingon siya, dahil narinig niya na sinabi ni Reniel na kailangan niyang lumakas kahit na anong mangyari. Pagkatapos niyang sabihin ito ay inihampas niya ang kanyang ulo sa lupa, bilang tanda ng kanyang matinding pagnanais na matuto mula kay Songyun. Kasunod nito ay nagmamakaawa na siya na turuan siya ng swordsmanship. Napangiti naman si Songyun nang makita ang determinasyon niyang ito, at naisip na wala namang mangyayaring masama kung magsasaya siya ng kaunti. Makalipas ang ilang sandali, ay makikitang nagsasanay na si Reniel kasama si Songyun, at sa mga oras ding iyon ay tumawa si Songyun na sinasabi sa kanya na hindi niya kailangang maging sobrang seryoso sa ginagawa niyang ito. Sinabi din niya na maganda nga na ginagawa niya ang kanyang buong makakaya, ngunit kung patuloy niyang puporsahin ang kanyang sarili, ay magiging matigas at mawawala ang kanyang flexibility. Idinagdag pa niya na pareho din ito para sa iba pang mga kasanayan, at hindi lamang sa swordsmanship. Kasunod nito ay sinabi niya na hindi na niya kailangan pa ng battle experience, at sa halip ay kailangan lamang niyang palakasin ang kanyang mana network. Pagkatapos niyang sabihin ito ay pinatalikod na niya si Reniel, at sinabi na magsasagawa muna sila ng aura training. Kasunod nito ay sinimulan niyang padaluyin ang kanyang aura patungo kay Reniel, at habang ginagawa niya ito ay nagulat sa Reniel, dahil pinapakita sa kanya ni Songyun kung paano dumaloy ang magic, at sa paggawa niya nito ay para na rin niyang itinuro ito sa kanya. Habang ginagawa nila ito ay napansin din niya na halos kaparehas ito ng kanyang ginagamit na mana circulation method. Ngunit may konting pagkakaiba dito, at bagamat maliit lamang ang pagkakaiba, ay naging mas pulido naman ang pagdaloy ng kanyang aura dahil dito. Bilang resulta ay lalong namangha sa Reniel, at naisip na talagang kahanga-hanga si Songyun. Habang iniisip pa niya ito ay pinaliwanag ni Songyun na ang kanyang ginagamit ay isang customized mana circulation method na ginawa niya sa pamamagitan ng pag-a-analyze ng kanyang mana habits. Kasunod nito ay pinayo niya na mag-practice siya ng aura training gamit ito araw-araw. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na si Songyun sa kanyang tent, at pagdating niya dito ay sinabi niya na oras na para suriin ang kanyang mga nakuhang reward. Pagkasabi niya nito ay inilabas na niya ang kanyang special pouch, at inilabas mula rito ang mga rewards na nakuha niya mula sa British Hunter Association. Pagkatapos nga niyang gawin ito ay makikita na napuno na ang kanyang tent ng iba't ibang klaseng item. Habang sinusuri naman ni Songyun ang mga item na ito, ay naisip niya na bagamat napakarami nga ng mga ito, ay maituturing naman niyang basura lamang ito, dahil wala naman siyang magagamit sa mga items na nasa harapan niya. Kasunod nito ay naalala niya ang 3 skills na kanyang pinagsama sa oras ng trial, at ito nga ay ang Dark Wolf Step, Absolute Charm, at Steel Consumption. At habang iniisip niya ang mga ito, ay napagtanto niya na oras na para subukan niya ang mga skill na ito. Ang una niyang ginamit ay ang Steel Consumption. Nang i-activate niya ito ay nagkaroon ng tila bibig na gawa sa bakal sa kanyang mukha, na maging siya ay nagulat sa itsura nito. Pagkatapos na tuluyang ma-activate ang skill ay para itong isang malaking maskara na nakalagay sa kanyang mukha, at binanggit din sa description nito na ang basic effect nito ay magagawa niyang ma-improve ang kanyang physical constitution sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga bakal, at kung sakali namang item ang kanyang makukonsumo, ay random na mapapataas nito ang isa sa kanyang mga stats.
Sa mga oras na ito ay naisip naman ni Songyun na ang biglaang pagsanib sa kanya ng maskarang iyon ay tunay ngang nakakatakot, at para subukan ang skill ay kinuha niya ang isang staff at sinimulang ikonsumo ito gamit ang skill. Matapos nga niyang gawin ito, ay binanggit ng notification na nakonsumo na niya ang Steel Cloudkin at matatapos ang absorption nito sa loob ng 9 na minuto. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na ang absorption at tumaas ng 1 ang kanyang mana. Natuwa naman si Songyun, matapos na mapataas kaagad nito ang isa sa kanyang stats. Kaya sinubukan niya ulit ito sa isa pang item at makalipas nga ang ilang sandali ay tumaas ang kanyang physical constitution. Nagtataka naman si Songyun kung ano ang turbid ki na tinutukoy nito, at habang sinusuri pa niya ang latak sa kanyang kamay, ay napansin niya na natanggal ito mula sa kanyang katawan, at dahil dito ay mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Dahil dito ay napagtanto niya na ito marahil ang resulta ng pag-improve ng kanyang physical constitution. Inamin din niya na nung una ay hindi niya nagustuhan ang itsura nito, ngunit dahil sa mga resulta na ibinibigay nito, ay wala na siyang rason para hindi ito magustuhan. Naisip din niya na sa buong buhay niya, ay hindi niya inaasahan na ang paglamon niya ng mga items ay ganito para kasarap. Matapos nga niyang gawin ito ng ilang ulit ay binanggit ng notification na hindi na siya makakapag-absorb pa ng mga item, dahil umabot na sa 8 ang kanyang nakonsumo at iyon na ang limit ng skill. Ngunit sa kabila nito, ay naisip pa rin niya na hindi pa rin ito magiging kahinaan ng skill na ito, dahil sa bilis ng pag-improve ng kanyang mga stats sa pamamagitan lamang ng pagkonsumo ng mga items, ay malaking bagay na. Kasunod nito ay tuluyan ng idinactivate ni Songyun ang skill, at sunod naman niyang inilabas ay ang isa sa mga holy relics, ang Seal of Offering. Habang pinagmamasdan niya ito ay naisip niya na kung gagamitin na niya ito sa kanyang katawan, ay para na rin niya itong nakuha, kahit na lumabas na siya sa 15 palapag ng Tower of Trials. At bagamat nag-aalinlangan pa siya sa paggawa nito, ay naisip niya na magiging worth it naman ito kung sakaling magtagumpay siya. Sa pagsasaisip nito ay hindi na siya nag-alinlangan pa, at itinatak na ito sa likod ng kanyang kamay. Pagkatapos nga niyang gawin ito ay lumabas ang notification na binabanggit na ang exclusive effect na offering ay naitatak na sa likod ng kanyang kamay. Dahil dito ay maa-absorb na ang seal at tuluyan na itong mawawala. Pagkatapos ngang mawala ang item, ay makikita naman na pumalit ang isang tatoo ng lobo sa kanyang kamay, at binanggit ng isang notification na ang seal na ito ay hindi na mawawala. Habang nangyayari ito ay sunod-sunod na lumabas ang mga mensahe ng mga administrators na ikinagulat ni Songyun. Binanggit ng system na si Administrator Dragon Slayer ay nagkaroon ng nakakatakot na ekspresyon nang makita nito ang Seal of Offering. Sinabi naman ni Fallen World Soldier na hindi siya makapaniwala na nagamit talaga niya ang Seal of Offering na ito. Habang si Seeker of Divinity naman ay sinabi na ang pagbigay ng Tower ng Seal sa kanya ay tila kalabisan na. Sa kabilang banda si Songyun ay naisip na habang nangyayari ang kanyang trial ay nanatiling tahimik ang mga ito, ngunit sa sandaling gamitin na niya ang Holy Relic ay biglang sumabog ang mga mensahe ng mga ito. Kasunod nito ay nakita pa niya ang ilang mensahe ng pagtutol ng ilang mga administrator sa paggamit at pagbibigay ng item na ito sa kanya. Dahil dito ay naisip niya na marahil ang item na ito ay hindi talaga ipinapagamit dahil na rin sa mga naging reaksyon ng mga administrator. At kung ang pagbabasehan ay ang mga reaksyon nilang ito, ay naisip niya na parabang binigyan siya ng tower ng isang bagay na hindi dapat nito ibigay. Habang iniisip pa nga niya ito ay biglang nawala ang mga mensahe, at napalitan ng isang notification na sinasabi na na-detect ng tower ang pagkalat ng unauthorized information, at dahil dito ay na-block ang mga administrator sa pagpapadala ng mga mensahe sa kanya. Binalaan din ng tower ang mga administrator sa pagbibigay ng mga unauthorized information, dahil kung gagawin pa nila ito ay tuluyan na silang mababan sa pag-obserba sa mga challenge na kakaharapin ni Songyun sa hinaharap. Samantala si Songyun ay napaisip na ang mga relic na ito ay may mga itinatago pang sikreto na mas malaki pa kaysa sa kanyang iniisip.
Ngunit sa kabila nito ay hindi siya napigilan nito para subukan ang potensyal ng relic na ito. Kaya matapos niyang itaas ang kanyang kamay ay na-activate na ang exclusive effect ng Offering of the Seal, at dahil dito ay pwede na siyang mag-alay ng isa sa kanyang talento, skill, o kahit pa nga isa sa kanyang mga kayamanan, sa isang Diyos. Batid naman sa ekspresyon ni Songyun na hindi niya nagustuhan ang ideyang ito, dahil sa kanyang palagay ay hindi niya malalaman kung magiging kalaban ba niya ang mga ito sa hinaharap. Kaya para sa kanya, ay walang silbi ang pagbibigay ng offer sa mga ito. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin siya tumigil, at sinubukan pa rin niyang gamitin ang exclusive effect sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang kayamanan dito na dapat ay gagamitin niya sa steel consumption. Pagkatapos nito ay ipinakita ng notification na napili niyang mag-offer ng isang kayamanan sa isang Diyos. At nang tinanong siya ng notification kung anong klaseng kayamanan ang i-offer niya, ay pinili niya ang isang staff, dahil naisip niya na ito ang pinakabasurang item na mayroon siya. Nang tanggapin ito ng system ay sinabi nito na ang kanyang napili ay ang Small Enchantress Staff. Kasunod nito ay pinapipili siya kung kaninong Diyos niya balak i-offer ang item na ito. Tila nagulat naman si Songyun sa tanong na ito, at makalipas ang ilang sandali ay binanggit ng system na mayroong error na naganap. Dahil walang tanda ng anumang Diyos sa kanyang divine power. Kaya dahil dito ay binanggit ng system na na-recognize siya bilang holder ng individual divinity, at dahil dito ang kanyang offer ay mapupunta sa kanyang sarili. Matapos nito ay biglang umilaw ang kanyang dibdib, at binanggit ng system na maaari niyang makonvert ang item na ito bilang divine power na maitatabi niya sa kanyang puso. Tila naguguluhan naman si Songyun sa lahat ng mga nangyayaring ito, dahil hindi siya makapaniwala na ang kanyang offer ay mapupunta rin pala sa kanya. At bagamat hindi pa niya alam kung ano talaga ang nangyayari, ay naisip niya na maaari pala niyang mapataas ang kanyang divine power sa pamamagitan lamang ng pag-offer ng mga item sa kanyang sarili. Bagamat maganda nga ang lahat ng ito, pinoproblema pa rin niya kung paano niya magagamit ang kanyang divine power. Habang iniisip pa niya ito, ay isinantabi na niya muna ang tungkol sa bagay na ito. Dahil naisip niya na habang nakakaipon siya ng mga MYTHS at divine power, ay malalaman din niya kalaunan kung paano gamitin ang mga kapangyarihang ito. Kaya nagpasya siya na ang aasikasuhin na muna niya ay ang pagpapataas pa ng kanyang divine power, kahit na paunti-unti lang. Kasunod nito ay kinuha naman niya ang isa pang relic na kanyang natanggap, at itinali ito sa dulo ng kanyang espada. Iniisip niya na sa paggawa niya nito ay lagi lamang itong malapit sa kanya, sakaling kailanganin niya ito, dahil naisip niya na hindi ito ibibigay ng tower, na walang dahilan. Makalipas ang ilang araw ay nagpatuloy pa ang mga labanan sa pagitan ng dalawang panig, na nagresulta sa pagkapanalo ng ilang beses ng Dark Religion, at dahil din dito ay mas tumaas ang kumpiyansa ng kanyang mga kakampi. Sa kabilang banda ang mga kalaban ay napuno na ng takot, lalo na kung makikita nila si Songyun. At tinawag pa nga nila ito bilang isang demonyo. Habang nagpapatuloy pa siya sa pagpaslang sa kanyang mga kalaban, ay naisip niya na marahil ay nag-aalala lamang siya para sa wala, dahil kung magpapatuloy ito ay matatapos na ang kanyang trial ng walang kahirap-hirap. Sa kabilang banda ang kanyang mga kakampi na mercenary, ay napansin ang pagbabago sa kalangitan, dahil sa mga oras na iyon ay mayroong kakaibang nangyayari. Nang tingnan naman ito ni Songyun ay nagulat siya, dahil ang pakiramdam na ito ay naramdaman niya na noon. Habang inaalala pa niya kung saan niya ito nakita, ay lumabas ang isang mensahe mula sa system at binanggit na ang divine punishment ay babagsak na, at sa mga oras na ito ay direkta itong tatama sa kinaroroonan ni Songyun. Sa pagkaramdam niya ng matinding panganib mula dito, ay ginamit niya ang kanyang counter shield upang protektahan ang kanyang mga kasamahan. Makalipas ang ilang sandali ay makikita sa lugar ang malaking uka sa lupa na naging resulta ng malakas na pagsabog. Habang si Songyun naman ay unti-unting pinagagaling ang mga sugat na kanyang natamo mula sa ataking ito. Habang ginagawa pa niya ito, ay sinusuri niya ang kanyang paligid at nakita niya ang matinding pinsala na nagmula sa ataking iyon.
Samantala mula sa kalangitan ay bumaba ang isang tao na nagmistulang anghel, at habang mukhang mabait na anghel ito, ay nagsalita naman ito na parang isang sanggano at sinabi na mayroon siyang good news para sa mga aso ng God of Darkness, at iyon nga ay ang kanyang maawain na Diyos na God of Battle, ay nagpasya na personal niyang ipapataw sa kanila ang kanyang divine punishment. Habang sinasabi niya ito ay nagmistulang mukhang demonyo ang kanina'y tila anghel. Habang si Songyun naman ay naalala na ang naramdaman niyang iyon ay katulad ng naramdaman niya noong nakaharap niya ang God of Battle. Kasunod nito ay pinakita ng notification na ang God of Battle ay gumamit ng malaking bilang ng divine power para lamang magamit ang kanyang incomplete na descent. Kasunod nito ay binanggit ng notification na habang nasa ganitong estado, ang Diyos ay hindi maaaring magamit ang buong lakas kanyang mga myths at authorities. Binanggit din na kasalukuyan ng sumasanib ang Diyos na ito sa kanyang in-training apostol na si Gerhan. Ngunit hindi pa rin niya magagamit ng buo ang kanyang divine power habang nasa ganitong estado. Habang nangyayari naman ang lahat ng ito, ay binanggit ng isang notification na ang ika-15 floor trial ni Songyun ay tumaas ang difficulty ng malaki. Habang iniisip ni Songyun ang tungkol sa God of Battle at ang mga posibleng masamang mangyari, ay binanggit ng notification na nabatid ng Tower of Trials na ang difficulty na ito ay makakayang harapin ni Songyun, kaya dahil dito ay hindi mangingialam ang Tower sa nangyayaring pagbabago sa kanyang trial. Nagalit naman si Songyun matapos mabasa ito, at sinabi na sana ay tinanong din nito ang kanyang opinyon bago ito magpasya ng ganito. Sa kabilang banda sinabi ng God of Battle, na kaya niya ginagawa ito ay para siya mismo ang pumatay sa mayabang na aso na nasa kanyang harapan. Kasunod nito ay sinabi pa niya na mamamatay siya na nagsisisi kung bakit pa niya ginawang i-challenge ang posisyon ng isang Diyos. Habang pinakikinggan naman ito ni Songyun ay naisip niya na kung hindi niya agad ilalabas ang kanyang buong lakas, ay tiyak na magiging mapanganib ito para sa kanya. Kaya sa pagsasaisip niya nito ay inactivate na niya ang kanyang skill na instant acceleration, at Wend's Grace, dahil dito ang kanyang bilis ay tumaas ng 70%. Inactivate din niya ang kanyang fighting concentration na nagpataas ng kanyang focus ng 20%. Ginamit din niya ang kanyang authority na Heavenly Blood Cultivation Art. At sa paggawa niya nito ay nagkaroon siya ng kumpiyansa na maaari niyang matapos ang laban na ito sa mabilis na paraan. Ngunit habang iniisip pa niya ito, ay nagsagawa na ng pag-atake ang God of Battle, at agad na napunta sa kanyang harapan at dinakot ang kanyang mukha. Pagkatapos nito ay inihampas siya nito sa lupa, at gamit ang kanyang kapangyarihan ay bumuo ito ng isang atake, at isinaksak ito kay Songyun. Sa kabilang banda si Songyun ay napasigaw mula sa kritikal na pinsalang kanyang tinamo, at ngayon ay sumusuka na ng dugo. Kasunod nito ay nakita niya ang isang notification na binanggit na siya ay namatay na. To be continued. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.